Dahil tag-ulan na naman, ang lulutuin natin ngayon ay isang exotic food na tiyak na kakaiba at masarap. Ang palakang tinatawag naming gapong sa Ilocano. Pero bago ang lahat, gusto ko muna pasalamatan ang aking mga viewers na patuloy na nanonood at sumusuporta sa aking channel. Diyos te Agnina. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na videos. Tuwing tag-ulan lang ito karaniwang lumalabas, kaya sinasamantala na namin. Hindi ko lang alam kung anong tawag nyo rito sa inyong lugar o kung kinakain nyo rin ba ito. Leave a comment lang po para malaman ko kung hanggang saan na nakarating ang video natin mga ante at uncle. Dito sa amin, normal lang itong kainin at tunay nga napakasarap. Pero syempre, kailangan muna natin itong linisin ng maigi. Una, hugasan natin ang mga palaka at ilagay sila sa isang net. Importante ito para kapag nilublob natin sila mamaya sa mainit na tubig, hindi sila magsitalunan sa kawali. Nag-init na pala ako ng tubig. Dito natin sila ilalagay. 1 minuto lang natin silang ilulublob. Pagkatapos niyan, maghanda ng maraming asin. Ito ang gagamitin natin para mas mapadaling linisin ang palaka. Kailangan ihagod ang asin sa katawan ng bawat isa para matanggal ang madulas at malansang bahagi nito. Nung bata pa ako, meron talagang mga native na ganitong klase ng palaka. Mas maliit sila kumpara sa mga nahuhuli ngayon. Ngayon, napapansin ko parang nalahian na ang mga palaka. Ang lalaki na nila kumpara noon. Pero kahit ganon, nakakatuwa pa rin manghuli. Pagkatapos natin mahilod lahat ng asin, banlawan na ng mabuti para mawala ang lansa at asin. Ngayon, iluluto na natin sila. Maghanda ng sibuyas, bawang, paminta, dahon ng laurel, tuyo, suka at syempre tanglad. Igisa muna ang bawang at sibuyas, saka natin isunod ang palaka. Haluin lang din natin ito. Maglagay ng toyo, oyster sauce, maglagay din tayo ng kaunting vetchin. Lagyan na rin natin ito ng suka. Haluin ito at takpan. Maglagay din tayo ng tanglad. At ihalo-halo natin ito hanggang sa medyo maging dry siya kaunti. Ayan, luto na siya. Nakakatakam, 'di ba? Luto na ang adobong palaka. Pero kung gusto mong level up ang sarap, iprito natin ito para maging crispy. Masarap ito gawing pulutan o kaya normal lang na ulam. Yung masarap na parte dito ay yung mga paa niya at dahil magiging crispy ito mamaya pag prinito natin. Pero paalala lang, huwag ito masyadong sobrahan yung pagkain dahil nakaka-high blood po ito. Tara po, iprito na natin. Ay, grabeng tunog naman yan, nakakatakam. Mukhang masarap at crispy. Sana masubukan nyo rin ito sa inyo. Sira ang diet kapag ganito ang ulam. Aba, minsan lang sa isang taon makatikim ng ganito, kaya kailangan pang umuwi sa probinsya kasi sa Manila wala namang bentang ganito. Kasama ko nga po pala dito yung pamangkin ko at eto na po, titikman na niya yung palakang niluto natin. Bali, dito na po natin tinatanggal yung bituka ng palaka. Ipapakita po namin, andito po. Ayan. Bubuksan lang siyang ganyan. Tapos, madali lang naman siyang makikita. Tatanggalin lang. Ayan. Tapos, itatapon na po namin. Yung lasa po niya, para lang siyang lasang fried chicken. Masarap siya at crispy. Ayan nga po at kinakain na ng pamangkin ko. Ito pa po, tinatry niyang hanapin yung bituka. Tingnan natin kung mahahanap niya. Ayan, tama yan. Tapos tatapon lang po. Tapos yung natira, pwede na siyang kainin. Pati yung ulo, paa, ganon.
Minsan may mga itlog din po yan. Yun po yung masarap sa gakong. Ewan ko po sa iba kung mahilig sa ganito. Pero para sa akin yun po yung pinakamasarap sa gakong. Yung mga itlog po niya. Kung nagustuhan niyo po ang episode na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod kong videos. Maraming salamat po sa inyong suporta sa panonood at higit sa lahat sa Panginoong Diyos na patuloy na nagbibigay ng biyaya at lakas. At dito na po nagtatapos ang ating video. Diyos te agnina. Hanggang sa muli mga ante at uncle.